Uban sa mga balita sa Sairi 47, mga kandidato sa barangay ug sangguniang kabataan election sa Mandawi City nitambong sa Peace Covenant signing. Malinaon nga eleksyon gitinguha. Kapulisan sa Central Visayas andam na sa liog protesta sa mga pundok atol sa 51st anniversary sa Martial Law Declaration. Sales agents sa Osaka Telecom gipusil patay samtang nagduwa og mobile games sa Barangay Tipolo, Mandawi. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sairi 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga kandidato sa umabot nga barangay ug sangguniang kabataan election sa syudad sa Mandawi nitambong sa Peace Covenant signing nga gipahigayon kaganinang buntag tinguha nga mahimong malinawon ang umaabot nga eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sayo kaganinang buntag ang mga kandidato sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan eleksyon sa syudad sa Mandawi. Kuyog sa mga otoridad ang nagtapok sa National Shrine of St. Joseph. Didto gipahigayon ang misa ug ang signing sa Peace Covenant. Sigo ni Attorney Ana Flor Guhilde, ang election officer sa Commission on Elections sa syudad, nga aron dili kaayo daghan ang tawo. Gi-invite una nila ang mga mulansar ug kapitan ug SK chairman tinguha sa kalihukan nga maawhag sila nga masiguro nga malinawon ang umaabot nga eleksyon. Atong giawhag ang tanang kandidato nga to help ang atoang MCPO, ang COMELEC to ensure nga atoang elections karong October will be peaceful. And ang tanang mga botante nga gusto mo botar makagawas on election day to vote. Kay di sila mahadlok, kay kabalo sila peaceful ang atoang lugar. Ang unom ka police station sa Mandawi mo pahigayon usab sa maong signing alang sa ubang mga miyembro o kandidato nga wala nakapirma karong adlaw. Bisan pa sa Peace Covenant signing, matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration og tigpamaaba sa Mandawi City Police Office nga gi-classify nga green status ang syudad pasabot nga walay election-related incidents. So far wala tayong nadawat na mga insidente no sa mga violence or mga reports sa mga makaingon ta na ay intense political rivalry, ilabi na kay na umaabot na mga campaign period no sa pagkakaroon. So far wala pa tayong nadawat na mga insidente or mga alarma concerning mga violence or mga panaglali sa mga kandidato. So nakita nato na very peaceful kayo ang environment dinhi sa Mandawi City, unlike from the other reports that may come up to the higher office, but then here in Mandawi City we're very confident, and as far as our experience is concerned, Mandawi City is peaceful in terms of the upcoming political electoral process on October 30, 2023. Muabot sa kapin 1,001 ang mga kandidato sa 20 city ka barangay sa Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nagkahiusa ang mga kandidato sa barangay ug SK elections ug ubang sektor sa Dakbayan sa Karkar ato sa Unity Walk nila kagahapon. Gitambungan sa 754 ka mga kandidato, managlahing religious groups ug mga otoridad ang Unity Walk ug Covenant signing sa Karkar City Gymnasium. Human sa ilang pagpirma na numpa ang mga kandidato sa giandam nga integrity pledge sa COMELEC. Mipasalig ang mga nipahinumdum nga himuong hinlo ug malinawon ang ipahigayong eleksyon karong Oktubre.
Sa laing balita, Caravan of Services sa lungsod sa Cordoba kasabtangang gipahunong. Kini subay na sa umabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Temporaryo una nga gipasuspenso ni Cordova Mayor Cesar de Loiswan ang pagpahigayon sa ilang Caravan of Services. Kini magitugan sa mayor subay sa pagtamod sa lagda sa maabot nga barangay ug SK elections karong Oktubre 30. Matod ni Swan nga gidili una sa Commission on Elections kon COMELEC ang maong klase sa kalihukan paglikay nga masagulan kini og bulok politika. Sa eleksyon na padulong na, ako lang ipaibaw sa tanan nga mga ako ang constituents sa atong mga barangay captains na ato sa gihunong ang ato ang Caravan of Services. No, so napatay, I guess, upat pa ka barangay na ato ang bisitaon. Hinon magpadayon ang batakang serbisyo sa lungsod ngadto sa mga Cordovanhons. Nasayran nga upat na lang ka barangay sa lungsod ang wala pa maduaw aron sa pagpahigayon sa Caravan of Services. Gitakda nga ibalik ang pagpahigayon nini human sa eleksyon o sa buwan sa Nobyembre. Due to bawal ang paghatag sa karon og mga serbisyo sa to sa barangay kay para dili siya maigo nga apil sa pagpamulitika mauna nga i-observe lang po ta sa balaod. Patch Anthony Inso, CCTN News. Problema sa baha sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi mahataga na og kasulbaran. Pinaagi kini sa napirmahang kasabutan nga magtinabangay sila. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy. Nagkasinabot ang duha ka mayor sa dakong syudad sa probinsya sa Sugbo sa pagsulbad sa problema sa grabing pagbaha sa ilang tagsa-tagsa nga dapit. Diin nagpiniramahay og Memorandum of Agreement og Pledge of Stewardship Commitment sila Cebu City Mayor Michael Rama ug Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Subay niini usangan sabutan na mao ang pag-umol sa Joint Technical Working Group gikan sa duha ka syudad nga mao'y magtambayayong nga motutok sa pagpanglimpyo, pag-preserve o pag-revive sa sapa sa Butuanon River o Mahiga Creek nga nimutang sa boundary sa duha ka syudad. Dako sab ang pagtuo ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga ang pag-incorporate sa pagsulbad sa problema sa baha dako kini nga tabang ilabi na sa barangay Kabangkalan, Kasuntingan ug Magikay mao'y grabeng maapektuhan panahon nga mosaka ang level sa tubig. Dugang pa ni Cortez nga dako kaayo ang tabang alang sa mga Mandawihanon ang Beyond Borders nga collaboration sa duha ka syudad sa pagsulbad sa problema sa baha. Salamat kayo sa Beyond Borders. We can find solutions. Pag decongest ani kay with our master drainage plan, atong ma-incorporate, atong makuan kay sa gigayon ko na ang problema sa atong silingan, mahimog yung atong problema. Samtang Cebu City Mayor Michael Rama masaligon sab nga masulbad ang problema sa baha, pinaagi sa pagtinabangay sa katawhan. Gidasig sab ni Rama ang publiko nga anaa nagpatong sa Mahiga Creek o Butuanon River nga mohimo na og lakang sa pagbalhin o di ba kaha pagpa-evacuate sa laing lugar aron nga dali ang pagtrabaho ni ini. Guba na. Ay muguwad na ko kay gubo na ko na. Nanaman eh. My direction now is, and that has been being emphasized, some in storm aggressive massive. Iawag sa niya ang mga konsihal nga muhatag og participation pinaagi sa pag-oversee sa mga kasapaan nga mao'y motutok sa pagtrabaho ni ini. Gawas sa pag-aksyon sa duha ka syudad, aduna sa mga pribadong kompanya nga anda mo tabang pinaagi sa pag-convert sa hugaw nga tubig nga malimpyo kini diha sa mga kasapaan. Shariza May Uy, CCTN News. Kagamanan sa dakbayan sa Sugbo nagpahigayon og lapad nga dredging operation sa kasapaan sa syudad. Tinguha niini nga mahuman ang paglimpyo sud sa duha ka semana. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Shariza Mioy. Nagpaygayon og lapad nga dredging ang Cebu City Government sa mga major rivers sa syudad agig tubag sa problema sa pagbaha sa downtown area. Kani karon anaa sa Tejero T. Padilla Creek ang focus karon sa pagdredging sa Department of Public Works and Highways kun DPWH ug Cebu City Government.
Gibutyag ni Cebu City Councilor Jerry Guardo nga adunay 13 milyones ka pesos nga pundo ang gigahin sa syudad aron nga moabang og heavy equipment aron nga ipang deploy sa matag sapa aron sa pagpalawom niini ug pagpanglimpyo. Appropriated funds for the rental of heavy equipment including backhoe, mga dump truck para ang tanan nga sapa assignan nato og mga equipo para dili lang kay diri sa Padilla Creek but all those area sapa nga identified nato nga kinahanglan nato i-dredge para dunay sa deployment sa mga equipment nga to mga dapita. Gani miabot na nga to sa kapin usa ka gatos ka mini dump truck ang nakahakot sa mga hugaw gikan sa sapa. Tingwa nila nga mahuman ang paglimpyo sulod sa 2 ka semana. Muna gikuha na ni Mayor nga pangusgan gyud ang total dredging sa mga tanan nga sapa. Unya considering nga kulangon mig equipment. Gibutyag sab ni Engineer Roger Kibilan sa DPWH ang dakong hagit alang kanila maong pagsulod sa heavy equipment nga pasulod sa sapa tungod sa kagamay sa dalan. Hinuon gipasalig niya nga ilang paningkamutan nga mahuman sa daling panahon ang pagtrabaho nila sa sapa. Usa ang katong mga kanang structure uban nga igo. Mga igo ang structure ba? Agianan, pertilisura. Imagine man ang bako asa agi. Ang dump truck lang portang maghakot, gagmay kayo. Hindi magsurya. Usa na kalangay. O sige lang, paninghaon nga mo sa mahimo. Para at least maghinay lang, basta sige na ta. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Musunod, PNP Central Visayas andam na sa ipaigayong lihok protesta sa mga pundok ato sa ika-51 nga paghandom sa Martial Law Declaration. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita, kapulisan sa Central Visayas nangandam na sa himuon nga lihok protesta sa nagkadaiyang grupo ato unya sa ika-51 nga anibersaryo sa Martial Law Declaration ug mang-adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagtuang kapulisan sa Central Visayas nga doon himuon nga lapad nga protesta ang mga militanteng pundok sa Pilipinas ato sa ika-51 nga paghandom sa kasumaran sa deklarasyon sa Martial Law ugma September 21, 2023. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jared A. Spilare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Averin, ang hepe sa Police Regional Office 7 nga nakaandam na sila sa paghatag sa seguridad. May pasabot si Spilare nga doon kagawasan base sa batakang balaod ang bisan kinsang grupo nga mapagawas silang sentimento batok sa gobyerno basta lang nga walay krimen nga gihimo o wala sab sila makahasol sa publiko. Ang among role sa PNP is to make sure nga while kining mga tawhana maka-express sa ilang freedom of expression which is guaranteed by the Constitution, sa ilang paghimo ani wala say mga krimen nga nahitabo, walay mga tao nga nangahasol, no? O especially wala sila mga kadaot nga himuon. Dili na bago sa kapulisan ang himuon nga mga programa sa mga cause-oriented groups matag panahon nga doon mga kalihukan sa nasod. Sa kasinatian sa kapulisan ngadto sa mga militante, wala sila nakitang problema sanglit matag panahon silang lihok protesta binhi. Dili man magsamok-samok aga mga membro niini sukuhay sa laing lugar sa Pilipinas. Diri sa Central Visayas, ang atong nakita sa history, ang atong mga sectoral groups nga magrally, dili man gyud ni sila magsamok-samok. Igo ra man ni silang magpakita o express sa ila ang mga debate. Ang police pod, igo ra pod ming mag-ensure nga safety ang tanan. Safety usab ang atong mga bystanders nga mga inosente o ang kapulisan. Imong monitoring sa Piero 7, wala sila nabantayan nga doon hulga sa seguridad o walay angayan nga kabalakan ngadto sa publiko. Awag lang sa Piero 7 sa matag grupo nga mohimong programa nga sundon lang kung unsa ang nalatid sa balaod aron hapsay ang ilang mga kalihukan. So we expect that the same scenario will be seen during the martial law commemoration. Kung naman gali mag-rally, we hope that they will follow BP 880 or the Public Assembly Act. No, naaman ni sa atong balaod. Nag-andam hinuon ang PNP o team sa Civil Disturbance Management kung CDM kung galing doon ay motumaw nga kasamok. Arnold Bustamante, CCTN News.
Archdiocese of Cebu miumol og Information Committee nga maoy mo pasabot sa mga parokyano bahin sa Sugbuswak. Nagpadayon hinuon ang pagsuta sa mga lungsod nga mamahimong sakop sa mga bag-ong dioceses sa Sugbo. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Mas giatagan karon og pagtagad sa Archdiocese of Cebu ang pagpasabot sa mga parokyano bahin sa paghimugso sa bag-ong diocese sa probinsya sa Sugbo. Gibutig ni Arsobispo Jose Palma nga giumol nila ang Information Committee nga may gitahasan sa pagpasabot sa Sugbuswak. Pinagi sa mga seminar sa ubang kalihukan sa simbahan, ipasabot nila ang pagbahin-bahin sa 12 archdiocese sa nasod ngadto sa duha ka mga bag-ong dioceses. Ilabi na nga gikalipay ni Arsobispo Palma ang pag-uyon sa mga kaparian ug kaobispuhan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ato sa ilang plenary ang ilang proposal. What we're doing now, as we are doing almost every month, is to fine-tune the details. For instance, even the way we divide, the parishes. Before, Camotes belonged to District 1 in Cebu. Now they wrote, the Camotes Island said, might it be good now that knowing we might belong to the now. Samtang yan pa ang proposal sa Sugbuswak ka isumeter ngadto sa Roma, padayon usab ang pagsuta sa mga lugar nga ipaubos sa tulo ka mga bag-ong dioceses. Magpabili nino ng Archdiocese of Cebu Central isip Mother Archdiocese. Padayon usab ang pagplot og location alang sa Diocese of Cebu South o Diocese of Cebu North. Dugang pa ni Palma nga paday ng pagbahin-bahin sa mga parokya, ingon man ang mamahimong distribution sa mga resources. We think not only of today, not only of 5 years, we think of 20 years, 30 years, and sustainability is an issue that should be addressed, not only of resources, but also personnel. Alang ni Palma, panahon na aron mas masabtan sa publiko ang paghimugso ug pagbuswak sa mga bag-ong dioceses dinhi sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, andam mo suporta ang National Food Authority Council pinagi sa paggahin og 15 bilyones ka pesos sa pagpalit og bugas. Nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa dugang suporta sa mga mag-uuma aron madugangan ang ilang produksyon og dili na kinahanglan nga mag-import og bugas sa nasod. Gitataw ni Speaker Romualdez nga ang langyaw nga mag-uuma makakwarta kung ang nasod mo import og bugas nga mo'y hinungdan sa paglisod sa mga panguma. Giangkon sa National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict kun NTF-ELCAC nga nakalitan sila sa pamahayag sa duha ka mga environmentalist sa usa ka press conference sa Bulacan. Kinihuman gibali nilang Jonila Castro ug Jed Tamano ang pamahayag sa kasundaluhan bahin sa giingong pag-surrender nila sa gobyerno isip mga aktivista. Nakahigayon sa pagtugan ng duha ngadto sa publiko nga gidagit sila sa mga kasundaluhan hinungdan nga nawa sila sulod sa pipila ka mga adlaw. Matod sa statement sa NTF-ELCAC nga gitraidor o gitikasan sila sa duha atul sa kaugalingon nilang presscon. Apan gibarugan sa task force nga walay nahitabong kidnapping o gipirmahan sa duha ang affidavits nga nagpamatuod nga sila ni surrender sa gobyerno. Sa laing balita, formal nang gi-turnover sa kagamhanan sa lungsod sa Cordoba ang solar electrification project niini diha sa Hilutungan Integrated School sa Barangay Hilutungan. Ang proyekto gitinguha aron pagtubag sa mga hagit nga giatubang karon sa mao nga tunghaan. Matod ni Mayor Didoy Suan nga ang pagtaod og solar panel maghatag og makanunayon nga kasaligan nga supply sa elektrisidad ug makatabang sa mga magtutudlo sa paggamit og modernong kahimanan sama sa projector, computer ug uban pang mga electronic device. Kapulisan sa Central Visayas nakasikop og dulan sa 400 ka mga tawo nga nakalapas sa nagkalain-laing krimen ato sa usa ka semana nga anti-criminality operations. Kapin sa 12 milyones ka pesos nga balor sa ilegal nga drogas na sakmit. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante.
Dulan sa pagkagatos ka mga tao ang nasikop sa kapulisan sa Tibok Central Visayas sa usa ka semana nga anti-criminality and law enforcement operations gikan sa September 10 hangtod sa 16, 2023 sa data nga gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin, ang hepe sa Police Regional Office 7 nga silang anti-illegal drug operations nakasikop silang 27 ka mga drug personalities nga resulta sa pagkasakpit sa dulan 2 ka kilo nga gituang shabu nga dunay standard drug price nga kapin sa 12 milyones ka pesos. Maputusab sa 200 ka mga sugarol ang nadakpan sa operasyon batok sa illegal gambling nga may resulta sa pagkasakmit sa kapin 18,000 ka pesos isip sugal. Dugan ni Pilari nganing nagkaduol na ang barangay sa Sangguniang Kabataan eleksyon. Ilang gihingusgan ang kampanya Batok Loose Firearms nga tungod ini nakasakmit sila 75 ka dili lisensyadong armas, 177 ka mga bala ug 2 ka eksplosibo gikan sa 20 ka mga individual. Nakasikop usab sila siyam ka mga most wanted persons sa Central Visayas ug laing 68 ka mga wanted persons nga nagatubang og lain-laing kaso sa korte ug nalutsan ng mga warrant of arrest. Pasabot ni Pilari nga gihusgan ni General Abirin ang kampanya batok ka kriminalidad aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan sa Central Visayas. Kining tanan ginahimo sa inyong regional office under the leadership of Brigadier General Abirin para mahimong safe and secure ang Central Visayas. Dugang ni Pilari nga ilang panggipalambo ang ilang Comelec checkpoints sa nakadiyang lugar nga mahinungdan nga daghan na sila nga mga na-embargo nga mga armas, maduna may lisensya o wala, sanglit suspendido man ang license to own and possess firearms. 2 ka mga kaso ang atubangon sa usa ka tawo nga makuha og armas, kini mo ang illegal possession of firearms ug ang Comelec gun ban. Pero kining sa checkpoint karon no Comelec checkpoints na ni siya. Pagsugod sa election period atong August 28, we are conducting Comelec checkpoints, meaning to say under ni sa authority sa mga election officer diha sa nagkalain-laing lugar. Kunya ang madakpan ani og firearms, 2 ang kaso. Violation sa 10591 o kining sa Comelec gun ban. Magpadayon pa kini bisan mahumana ang barangay ug Sangguniang Kabataan eleksyon sanglit nakita sa kapulisan nga epektibo sa paggunod sa crime volume sa usa ka lugar ang subsub nga anti-criminality and law enforcement operations. Arnold Bustamante, CCTV News. Musunod, sales agent sa usa ka telecom gipusil patay samtang nagduwa og mobile game sa Mandawi City. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, usa ka sales agent sa usa ka telecommunication company gipusil patay sa wa pa mailhing gunman human nagduwa sa iyang cellphone ug nahitabo kini niadtong tungang gabi sud sa usa ka subdivision sa Barangay Tipolo, siyudad sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Patay ang usa ka sales agent sa telecommunication company. Human siya po sila sa wa pa mailhing mamumuno samtang nagduwa og mobile game sa iyang cellphone kapin alas 12 sa tungang gabi sud sa usa ka subdivision sa Barangay Tipolo, siyudad sa Mandawi. Ang biktima giilang nga si Chris Everett Lloyd Edoria, 36 anyos og lumad nga taga Bantayan Island. Sa investigasyon, ang biktima nagduwa og mobile games gawa sa iyang temporaryong gipuy-an sa Barangay Tipolo. Kalit nga niduol ang usa ka wa pa nailhing mamumuno. Dayon ni bunot sa iyang armas og nipusil sa biktima sa dughan. Ang suspect daling misibat sa lugar. Gidapa sa tambalanan ang biktima apan gideklarar nga dead on arrival sa attending physician. Ang mga investigador karon nag-gather pa og mga CCTV footages nga to sa mga nearby na mga establishments aron pag-ila sa mga suspetsado. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan pag-ila sa suspect og ang iyang motibo sa pagbuhat sa krimen. Hinuon aduna na sila gisubay nga motibong personal grudge base na sa paghinabi sa mga kaila sa biktima. Okay, naman to according sa maong information nga naay usa ka tawo na misulo din no dito sa maong lugar nya mura maguni siya og kanang mahog na to compound ba no na nahalay mga boarding house o niya gisita daw ni siya sa maong biktima kay dili taga dito. So nahog nga bugat ng ilang panaglalis no, na exchange of words sa ilang katong alleged nga tao.
So mo ra po ito nakita sa iyang mga higala, sa iyang pamilya, sa mga kuan na siguro posible na mahinungdan sa mga pagpamusil kagahapon. Hinoon ang hipi sa Station 2 na si Major Jubito Labra naghatag sa iyahang confidence na kaya nilang sulbaron kini maong pagpamusil, no? As soon as possible, our City Director, Police Colonel Maribel B. Hitegan, have already directed Station Chief of Police Station 2. Matod ni Oriol nga padayon pa ang mga investigador pagpahigayon og background check sa biktima. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ana sa 643 ka mga barangay sa probinsya sa Sugbo ang gideklarar nga drug cleared sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Padayunon hinuon nila ang monitoring sa matag komunidad aron dili magitak ang ginadiling drogas sa kalungsuran. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Sa datos nga gihatag sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, ana sa 643 ang natalang drug-cleared barangay sa probinsya sa Sugbo as of August 11. Gikan kini sa kapin 1,000 ka mga barangay lukop probinsya sa Sugbo. Samtang ana sa 18 ka mga barangay ang gideklarar ng drug-free. Ana pa sa 405 kung 37% ang drug-affected barangays sa probinsya sa Sugbo. Bisan pa man, nakita sa PDS-7 nga epektibo ang nimong subsub nga monitoring ug anti-drug operation sa kalungsuran. Giulagway sa tigpamaba nilang si Lea Alcantara nga mas kusog na ang nimong kampanya batok sa ginadiling drogas ning panahona. The accomplishments that we have in the past few years lang, no, during the intensified campaign against illegal drugs, kung itandi nato sa katong mga nilabay pagyud nga tuig, layo ra kayog biya, sir. Ipasalamatan ni noon sa PDS-7 ang ubang mga ahensya sa kagamhanan ug ubang LGUs nga miabag silang anti-drug campaign. May resulta kini sa kadagan sa mga nadakpan sa nanglabay nga mga anti-drug operation nga gipanguluhan sa mga operatiba sa PDEA ug sa kapulisan. Good ni ang approach nato sa BDCP. Dili lang isa ka agency, isa ka LGU ang naglihok, pero kita tanan nagtinabangay. This is a shared responsibility. Sa pagyangot nila ang nimong lakang sa mga opisyal ngadto sa mga gipangdeklarar ng drug-cleared ug drug-free barangays. Sama na lang sa pagduso sa pipila ka mga board members ug resolusyon nga nag-ila sa mga drug-cleared barangays ug municipalities. One way of acknowledging the efforts of the barangays, empowering them to continue their mga advocacies nila. Baya gyud lalim, sir, ang trabaho sa barangay when it comes to barangay drug clearing. So dako kayo na nga murag incentive or kanang recognition for their efforts. Gian Navarro, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limsua. Tungod sa problema sa kwarta, people run to the Lord. Igamit sa Ginoo ang atong panginahanglan aron modagom kita kaniya. Ang kwarta mahimong mayo o dawtan depende sa atong paggamit. Kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon, kaya ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinugdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulang na hinuon sa pagtuo o nahiagom sa kagulanan. Unsay mayo sa kwarta, kung imo ning gigamit para sa imong mga panginahanglan, mahimo ning dautan kung imong musgon ang imong kakog, ang imong adiksyon ug ang imong bisyo. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.